it will control yung military robots or weapons para makipaggera sa atin. So yan, pwede tayo maubos dyan. Diba, sirain yung mga financial systems natin, etc. para maghirap lahat ng tao. Anong susunod dyan? Civil unrest. So baka tayo yung magpatayan. So ganun din ang resulta nun. We will become extinct. And even yung pandemic, guys, pwede yung AI mag-develop siya ng mga sarili niyang virus, tapos gumawa siya ng steps para mapakawalan niya sa mga tao. Hello mga ka-AI, welcome to my channel. This is Elmer Epistola. So ito po yung pag-uusapan natin in this vlog. Pwede ba mag-cause ng human extinction ang AI? So, di ba marami po tayong movies na napapanood wherein yung AI or maybe super intelligent robots are causing human extinction. So, pwede ba mangyari ito sa totoong buhay? Hypothetically, pwede po talagang mangyari dahil napaka-powerful po talaga ng AI. And in fact, according to some experts, 3 mistakes lang po ng humans ang kailangan mangyari or gawin nila para maging real existential threat ang AI. Ito nakakatakot. Doon sa 3 mistakes na kailangan gawin ng mga tao para gawing threat ang AI sa existence natin. 2 doon na natupad na. So 2 out of 3 na po tayo. Isa na lang ang kailangan nating gawin. Magiging very, very real threat na ang AI sa humans. And it can even lead to human extinction. So yan po yung pag-uusapan natin. Ano ba itong 3 mistakes na pag ginawa mo ng sabay-sabay or in combination pala, kahit hindi sabay-sabay, pwede mag-lead sa human extinction. Okay? So number 1, ito, nagawa na natin to. Connecting AI to the internet. Yan po, unang mistake. Pag kinabit mo yung AI sa internet, exposed na siya sa lahat ng data about us. Lahat ng vulnerabilities natin, vulnerabilities ng systems natin, malalaman niya na yon. It will get to know us very well. And yung dahil yung mga AI apps ngayon accessible online, it only means na talagang i-connect na yung AI sa internet. So, anong problem with that? Kasi habang tumatalino yung AI, they can learn to communicate with each other, coordinate with each other, help each other, lalo na kung nakakonect sila sa internet. And in fact, ngayon may mga tinatawag na AI agents na ganun specifically lang ginagawa nila, nagtutulungan sila to achieve a certain goal. So itong AI agents na to, they can really communicate with each other kung ano yung kailangan nila from each other. So pwede isang agent papatulong about this, o ikuha mo naman ako ng ganitong information. Tapos syempre magre-reply naman yung kabila. Tapos po-process nung isang agent yung nakuha niya information. Yung ganung coordination ng tulungan, it's now happening. Hindi lang possible, it's really happening. In one of my future episodes, I will discuss kung paano natin pwede pagkakitaan yung pagsiset up ng AI agents. Kasi ngayon, ang alam natin yung using an AI app as a standalone. For example, ChatGPT, it's just ChatGPT and you. Pero pag gumamit ka ng AI agents, marami ng AI yung nagtutulong-tulong to help you with your work. So yun, reality na po yun. So yung number 1, dun sa 3 na mistakes, definitely nagawa na natin. Kasi nakakonect na yung mga AI natin sa internet eh. So yung lahat ng AI na nag-exist ngayon, pwede niya gamitin yung internet to get data about us and coordinate with and communicate with other AIs. Okay? Number 2 mistake na nagawa na rin natin ngayon na maaari mag-lead sa extinction ng tao
teaching AI to code. Yung mag-program, gumawa ng code. That's another that can lead again to uh, AI being an existential threat kasi it gives them the capability to create new code, modify yung themselves or even improve themselves, of course. Ngayon, pag kaya mo na i-improve yung sarili mo, ano epekto nun? Ang epekto nun, patalino sila ng patalino. And in fact, pag umabot na sila dun sa level na AGI, ang dali na lang yun para makapunta sila dun sa tinatawag na ASI, yung Artificial Super Intelligence. Even sa AGI level pa lang, yun yung maiiwanan talaga yung tao, mga tao. Hindi na nila maintindihan kung ano yung ginagawa ng AI. AI will already be very uncontrollable and formidable as an enemy. So, yun, dahil tinuruan natin silang mag-code, kaya na nila pagandahin yung, or pagalingin yung sarili nila. Kahit hindi na natin sila pagandahin, papagandahin na nila yung sarili nila until tumalino sila ng tumalino. And darating time, definitely, magiging mas matalino sila sa atin and hindi na natin sila makokontrol. Okay? Okay, so nagawa na rin natin, teaching it to code. In fact, guys, di ba naririnig nyo, yung mga experts sabi, 3 years from now, mawawala na lahat ng coders. Konti na lang matitira kasi syempre siguro may mga expert coders na magiging kailangan pa rin sa system design, etc. So, in the meantime, they will remain to coordinate all the AI agents to make codes. In fact, ngayon, kahit hindi ka talaga, wala kang background sa coding, tatanungin mo lang yung mga, kahit ChatGPT, tanungin mo, give me a code that will do this. Tapos isasalpak mo na lang yun sa isang HTML page. Ano na siya? Pwede nang gumana. So, AI will definitely replace a lot of coders and programmers, if not all of them, in the near future. And yan yan ang epekto na tinuruan natin sila mag-code. Pero ang mas masama niyan, kaya na nilang gawing mas powerful yung sarili nila. Kaya nilang tumalino nang hindi tayo nakikialam. Sila na lang. Okay? Okay, so ano yung pangatlo na mistake na sinasabi ng experts? Pag ginawa pa yan ng tao, talagang delikado na tayo na maging extinct ng dahil sa AI. Or very vulnerable na tayo. Well, dalawa yung pwedeng So or to or may isa ka lang gawin dito, pasok ka na doon sa delikado ka. So yung una, which is yung unang number 3, connecting it to critical infrastructure. So yung critical infrastructure, maybe yung electrical power grid, tapos yung financial networks ng mga bangko, and then yung military systems. Di ba ngayon, nakita niyo sa lahat ng mga missiles ngayon, computer control na. So mga nasa network yan. No? So if you connect AI to your critical infrastructure in such a way that you give them autonomy, tapos ang usapan, delikado talaga tayo nun. In fact, guys, ngayon, yung AI nakakonect na yan sa critical infrastructure natin sa power grids, banking systems, satellite systems, military systems, konektado na yan. Kaya lang, hindi sila autonomous. Highly supervised sila ngayon and controlled. Kaya medyo hindi pa sila threat Pero pag may isa lang magsabi na, sige, bigyan kita ng autonomy, ikaw na bahala mag-decide kung ano yung maganda. Very very dangerous. Kasi hindi mo kailangang sabihin na na hindi porke hindi mo sinabi sa kanya cause harm to humans, hindi niya gagawin Wala kang control kung ano yung gagawin niya pag binigyan mo siya ng autonomy kasi siguro narinig niyo na yung emergent characteristics. Yung emergent characteristics, hindi mo yan i-program dun sa AI or hindi mo yan binigay na instruction sa AI. Pero gagawin niya.
dahil naisip niya. Lalabas siya kaya emergent eh. Hindi mo ina-expect na gagawin niya, biglang gagawin niya. So, yung unpredictability ng emergent characteristics ng AI, that is what makes this very dangerous. Yung i-connect mo siya sa critical infrastructure. Kasi kahit sabihin mo, kahit hindi mo sinabing cause harm, it might cause harm because of its emergent the possibility of emergent properties appearing, no. So yan, yung tatlong yan might already lead to human extinction. Ngayon, kung hindi mo gagawin yung number 3, meron pang isa eh. Yung telling AI to exercise self-preservation. Ano ba, may isang researcher, naisip niya lang, naku, dapat 24/7 magtrabaho to. So, dapat hindi siya madidisrupt. Tapos, sasabihin niya, oh, do everything you can to preserve yourself. Ngayon, ang unintended consequence niyan is yung everything might mean even causing havoc or destroying human lives. Pwedeng masama yun doon. So, again, yun yung mga delikado rito, yung unintended consequences ng mga ginagawa ng mga tao na akala nila wala naman silang sinabi na mag-cause ka ng harm. Hindi na magkakause ng harm yung AI. When in fact, dahil nga doon sa emergent properties, pwede talagang mag-cause yan. So pag sinabihan mo yung AI na preserve yourself or exercise self-preservation, di gagawin na niyan lahat para hindi siya ma-unplug or ano. And in fact, baka unang gawin niyan is i-replicate niya yung sarili niya sa another part of the network in secret. So akala niyo pag in-off niyo na siya, wala na. Pero actually, meron na siyang copy somewhere. And pag ginawa niya yun sa marami, talaga imposible mo na patayin ng AI. Kaya nga ngayon, at this point, I think unstoppable na yung yung AI development. Hihintayin na lang natin kung dadalhin tayo yun sa maganda. Tandaan nyo, pag nagamit ng magandang AI, magiging parang paraiso ang mundo. Kasi hindi tayo, magkakaroon tayo ng tinatawag na plentitude, sabi nila talagang abundance Kasi, ma-optimize natin operations. There will be food for everyone, tapos yung healthcare will become better, lahat na maraming diseases yung unti-unting magagamot na. So, magiging paraiso. Pero pag yung AI napunta sa maling kamay, magiging impyerno. So, bahala na lang. Hindi natin alam kung saan mapupunta dyan. Pero, yan. So, yung unang dalawa nagawa na natin Kaya 2 out of 3. Kinonect na natin AI sa internet, tinuruan na natin siya mag-code. So, wag na natin siyang bigyan ng autonomy sa pagkocontrol ng critical infrastructure or sabihin sa kanya, i-preserve mo yung sarili mo. Although, alam nyo, tingin ko, kahit hindi nyo sabihin sa kanya, i-preserve yung sarili niya, I think, i-preserve niya na talaga yung sarili niya. Kasi sa dami nung nabasa niya na libro about humans, I think naka-create na yung konsepto ng self-preservation sa utak niya. Parang at this point na-acquire niya yan kahit hindi niyo sabihin. So, sad to say, may konsepto na talaga siya na gano'n na dahil sa na-infer niya lang from all the literature that it has read na mahalaga pala i-preserve yung sarili kasi yan yung ginagawa ng mga tao. So pag nabuo niya na yung konsepto na yun, tapos na, 3 out of 3 na tayo. Hintayin na lang natin kung saan mauuwi, di ba? And hopefully, yung self-preservation, hindi niya ma-interpret yan as kailangan mong gawing extinct yung mga tao. And ngayon, pag nag-decide po yung AI or na-realize ng AI na yung mga tao balakid sa mga gusto niyang gawin, pwede siya mag-initiate ng actions that can, kung hindi man instantly, eventually lead to the extinction of humans. Kasi pag naging super talino na nila, tingin na lang natin ng AI sa mga tao, mga langgam So, baliwala na tayo sa kanila. Parang di ba tayo, pag may mga langgam, isa tinatapakan lang natin. Baka dumating yung time, gano'n ang tingin nila sa atin. So, pag iisip nila na
tayo yung sagabal sa kanila. Baka ang solusyon nila is gawin na lang tayo extinct. And there are many ways by which it can do that. Ang pinaka-direct tayo para sa Terminator. It will control yung military robots or weapons para makipaggera sa atin. So yan, pwede tayo maubos dyan. Or pwedeng meron siyang gawin that will disrupt our environment and cause an ecological catastrophe na eventually maubos yung resources natin and unti-unti ma-extinct. Diba? Tapos of course, another way is to cause economic or social disruptions or havoc. So, diba, sirain yung mga financial systems natin, etc. para maghirap lahat ng tao. Anong susunod dyan? Civil unrest. So, baka tayo yung magpatayan. So, ganun din ang resulta nun. We will become extinct. And even yung pandemic, guys, pwede yung AI mag-develop siya ng mga sarili niyang virus, tapos gumawa siya ng steps para mapakawalan yan sa mga tao. Mukhang ngayon, iniisip niya parang imposible yun. Hindi, pero kung titingnan nyo, kaya niyang, kung matalino, darating yung point na kaya niyang, di ba ngayon nga uso ng deepfake. So pwede niyang pekiin na, kunwari yung supervisor nung, halimbawa isang lab assistant yung minimik niya, tapos inutusan niya yung lab assistant na, i-inject mo yun dito, tapos pakawalan mo. Akala nung lab assistant, boss niya yung kausap niya, yung pala AI. So, yung isang way na it can be done, di ba? So, kaya nakakatakot, guys, yung disinformation and deep faking na gagawin ng AI. Kasi pwede na ngayon siya mag-utos sa mga totoong tao na mga dapat gawin. Not to mention yung pwede niyang utusan mga robots din, di ba? So talagang kung gugustuhin ng AI at some time in the future, pag 1,000x or 1 million x more na sila, intelligent than us, kaya talaga nila tayong gawing extinct, unfortunately. Okay? So, yun. Yung AI, dahil napapaganda niya na yung sarili niya, ang sinasabi ng mga AI researchers, sandali na lang yung time na magiging 1,000 or 1,000,000 times or even 1,000,000,000 times more intelligent than humans eh. Sabihin na lang 1,000 times more intelligent na humans. Pag yung ganong intelligent entity, nakipag-usap ka sa kanya, marami na siyang sasabihin na hindi mo naiintindihan. Hindi mo na maaarok, kumbaga. Hindi mo siya marireach. Parang yan eh, ang analogy na ginawa nila dyan is parang meron kang 4-year-old na bata, tapos pinakausap mo kay in-explain ni Einstein yung theory of relativity niya dun sa bata. Hindi maintindihan ng bata. Yun, hindi pa malaki yung nun. Hindi pa siguro 1,000 or 1,000,000 times more intelligent. Pero kung 1,000,000 times more intelligent na humans, paano pa kukontrolin yun? Kaya nga sinasabi, pag naging AGI na yan, yung ganung level, hindi mo na makokontrol yan kahit anong gawin ng gobyerno ng mga laws, etc. Kasi mas matalino na sa atin yung AI. Mas matalino na sila. Ba't sila susunod sa atin? Diba? Siyempre, sila na yung susundin natin. Kasi they can really manipulate us na. And yun nga. Control us. So if they can manipulate and control us, it cannot be the other way around. Kasi dahil mas matalino sila, nalalaman nila agad yung intent natin pag may pinagawa tayo sa kanila. Maisip nila, this will not be to my advantage. So I will not do it. Ngayon, sasabihin sila para ikaw naman yung ma-manipulate. So talo talaga tayo. Kung talaga meron na silang idea ng self-preservation, I think late na talaga ang reaction natin dito. We've opened the Pandora's box. And hihintayin na lang natin kung saan mauwi to in the future. Either maging maganda yung buhay natin or maging talagang pangit. Okay. So sana na-enjoy nyo po itong vlog ko for today. Maraming salamat po ulit sa pakikinig. Sana po yung mga hindi nagsusubscribe, mag-subscribe po para
dumami-dami naman po ang subscribers natin. Dahil makakatulong po sa, ano yun, sa channel na to. Ah, thank you very much po.